dun sa awit na bayan ko. Sabi, ibon man may layang lumipad, kulugin mo at umiiyak. At kung ibon ay gusto maging malaya, bayan pa kayang saktan nila ay dinagnalasan makaalpas. Bilang mga Kristiyano, tayo ay ating naunawaan na si Kristo ay nagpalaya sa atin. Kalayaan mula sa kasalanan, kalayaan mula sa kamatayan. At kung ating tingnan ang biblical understanding ng kasalanan, ito ay hindi pagsunod sa batas, sa ating tingnan ng lumang tipan, at makikita din natin na ito ay pagsuko sa pagnanasa ng laman. Sa ating pagbubulay-bulay dun sa ating nabasa, ating tingnan kung ano ang mensahe nito para sa ating ay manandaling manalangin. Samahan niyo kami ang Diyos sa aming pakikinig at pagbubulay-bulay. Ako sa ating pagpapahayag, naway sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, mabuksan ang aming mga puso at diwa, hindi lamang sa iyong katotohanan at sa iyong tinig, kundi sa iyong mensahe sa umagang ito. Ito'y nawa ay aming maunawaan, maangkin at may sabuhay. Sa pangalan ng iyong anak, aming Panginoon, na si Kristo Jesus. Amen. Doon sa ating nabasa, pinaalalahanan tayo na ni Pablo na tayo ay tinawag ng Panginoon sa kalayaan. Ngunit pwede natin gamitin ang ating kalayaan na gawin ang ating gustong gawin, no? Sundin ang hilig ng laman, o gamitin natin ang kalayaan para sundin ang kalooban ng Diyos. Ating narinig ang patotoo ni Winalyn kanina, nung siya'y nagpatotoo, talagang nag-strike sa akin yung kanyang panalangin na bigyan siya ng Diyos ng excitement at kagalakan sa kanyang trabaho. At nung kinausap ko siya na magpatotoo, hindi ko pa na-realize na magdadovetail yung mensahe ngayon dun sa kanyang patotoo. Ngunit makita natin dun sa patotoo ni Winalyn na bagaman lahat ng hiniling niya sa Panginoon ay binigay sa kanya, naranasan niya dun sa kanyang trabaho na parang nahihila siya ng, pwede natin sabihin, hilig ng laman, pwede natin sabihin na yun, kakatamaran, etc., etc. Ngunit, na-realize niya na hindi ito yung kalooban ng Panginoon. Na-realize niya na ang kalooban ng Panginoon ay magkaroon siya ng kalayaan na maging isang Kristiyano. Isang kalayaan na magpatotoo para sa Diyos. Isang kalayaan na maranasan yung mga fruit ng ng diwa. Kagalakan, kapayapaan, paalala ni Pablo sa atin, huwag natin gamitin ang ating kalayaan para pagbigyan ang hilig ng laman o ang hila ng mundo. Gamitin natin ang ating kalayaan upang tayo makapaglingkod sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sabi nga ni Winalyn, sa madaling maglingkod sa comfort zone. Mahirap maglingkod sa labas ng comfort zone.
palagi ko lahat tayo tinatawagan na maglingkod hindi lamang sa loob ng comfort zone natin, kundi maglingkod sa labas ng comfort zone natin at maglingkod sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Kung maalala natin yung aralin mula sa Ebanghelyo nung nakarang linggo, si Jesus ay patungo sa Jerusalem. Patungo siya sa kanyang kamatayan, patungo siya sa katuparan ng kanyang layunin sa mundo. At para hindi siya matagalan sa kanyang paglalakbay, nagpasya sila ng dumaan sa Samaria. Ang ginagawa ng karamihang Hudyo ay tatawid pa sila sa Jordan, iikot pa, para hindi sila dadaan sa Samaria. Ngunit binili ni Jesus sa kanyang alagad na paghandaan siya na matutuluyan sa Samaria. At yung mga Samaritano, dahil alam na natin ang alitan sa pamagitan ng mga Samaritano at mga Hudyo, hindi sila pinagbigyan. At sabi ni Santiago at Juan, Panginoon, gusto nyo na, Panginoon, gantihan natin, respakan natin. Tatawag tayo ng apoy para sila ay matupok. Sabi ni Jesus, hindi nyo alam kung ano ang diwa na nasa inyo. Ako ay pumarito para iligtas, hindi para ipahamak ang tao. Ang isang anyaya ng ating aralin sa atin ay siya sa atin natin ang ating sarili. Tanungin natin, ano pa ang diwa na nakahari sa puso ko? Ano pa ang nagtutulak sa akin para gawin ang aking mga ginagawa? At bahagi ng anyaya din sa atin ay kung hindi natin makita, hanapin natin yung diwa ng pag-ibig at kagaya ng ginawa ni Winalyn, kung wala ang pag-ibig o anumang bunga nito, hilingin natin sa Panginoon. Papansin natin nga na hindi man nabanggit dun sa Ebanghelyo nung nakaraan yung termino ng pag-ibig, andun sa teksto yun. At dito sa sulat ni Pablo sa Galatia, ina-underline yan, binibigyan niyang diin ang diwa ng pag-ibig. Sabi nga niya, ang suma ng batas ay ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng sarili. Ang pag-ibig ay nakapaghikayat ng mga tao na hindi mahikayat ng doktrina o ng kwento lamang. Merong isang binatang Muslim, laki siyang Estados Unidos, ang makaalala ko, New York, gusto niya maging isang mabuting Muslim. Ang kanyang mga magulang ay galing sa Jerusalem, kaya sabi niya, doon nga ako uuwi. No? So, pumunta siya sa Jerusalem at doon sa kanyang building kung saan siya tumuloy, merong pamilyang Kristiyano doon sa pagkaalam ko, 3rd floor. No? At masayahin itong pamilyang ito, napalapit siya sa kanila at
lagi siyang pumupunta sa kanilang bahay. Tuwang-tuwa siya dahil nakikita niya yung pag-ibig nila sa isa't isa. Actually, may pinsala yung ama nitong pamilyang ito. Medyo hirap siyang makakita. Anyway, tama niya yung pag-ibig ng pamilya para sa isa't isa. Dama din niya yung pagtanggap sa kanya na hindi tinitingnan na siya ay Muslim at sila ay mga Kristiyano. Madalas nilang inayaya sa simbahan, ngunit at bilang Muslim, tumatanggi siya. Ngunit minsan, ang anyaya nila ay punta tayo sa McDo. Pero may catch, sabi ng ama, kaso, bago kami magmamagdo, pupunta muna kami sa prayer meeting. Okay lang ba na sumama ka sa prayer meeting? So, sumama yung binata. Sumama yung binata sa prayer meeting. Although doon lang siya sa likod, umupo, hindi gano'ng kalaki yung grupo na nag-prayer meeting. Ngunit, damangin ng binata, yung diwa nung mga nananalangin doon, pareho yung kanya nadadama doon sa diwa ng pamilya. Ngayon, medyo nagagalit siya sa kanyang sarili, bakit magaan ang loob niya doon sa kanyang karanasan doon sa prayer meeting. Ang ginawa niya, bumaba siya, nadalangin siya, sabi niya, nadalangin siya sa kanyang ala, at sabi niya, bakit ganito ang aking karanasan? Ngunit bumalik siya at mga few days later, kinausap niya yung kaibigan niya. At dahil naman niya yung pag-ibig, maging dun sa pamilya, maging dun sa simbahan, after ilang linggo ng pag-struggle, sinuko niya ang kanyang puso sa Panginoon. Ang anyaya ni Jesus o ang tagubilin ni Jesus na ibigin natin ang ating kapwa ay kasama ang ibigin natin ang ating kaaway. Maaaring sabihin natin wala tayong kaaway. Ngunit pag ating siniyasat ang ating sarili, parang hindi totally totoo yun. Diba? Meron tayong mga tinuturing na mga hindi man talagang kaaway ay taksil. Mahalin daw natin ang ating kaaway at gumawa tayo ng kabutihan sa mga ayaw sa atin. Noong Sabado, nagkaroon ng planning meeting ang R-Base dito. At doon sa part ng team building, merong tatlong bahagi ng team building, may tatlong tanong na ano ba yung tatlong tanong na itatanong nyo kay Jesus kung matatanong nyo face to face. Ang una kong naisip na tanong, kasi meron akong, sabihin ko mamaya kung bakit na pumasok sa isip ko yun. Sino ba ang mapapagkatiwalaan sa grupo? No? Bakit? Kasi, pasensya na kung may matamaan dito, pero wala naman siya dito eh. Jesus kami na kita bilang. Maalala ko yung isang, para sa akin parang taksil. Kasi, hindi ko sabihin kung anong ginawa niya bago siya sumali sa kabila.
Pastor naka-live. Di ba pag ginamit natin yung term na kabila, andun na yung implication na yung kabila kaaway. Di ba? Para sa atin na alam ko na nangyayari sa ating simbahan. No? Maraming kabila, hindi lang isa, di ba? Pero, yung very fact na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng isang tao, ibig sabihin na in some sense, tinuturing mo siya ng kaaway. Pero sinasabi ni Jesus sa atin, kahit kaaway mo siya, kahit hindi mo siya mapagkatiwalaan, huwag mong isipin, matapa ka sana. O higit doon, mamatay ka sana. Uy! Hindi yun yung diwa na inaanyayahan ni Jesus sa atin. Maging dun sa teksto natin sa Lucas, maging dito sa teksto natin dito sa Ephesians. Sabi nga na Jesus, kung lagi kayo nag-aaway-away at nagsasakmalan at kagaya mga hayop, baka inyong sisirain ang isa't isa. Ang aking pinagbubulay-bulayan ito, hindi ko maalis sa aking isip yung ginagawa natin, no? Pinag-aawayan ang ating mga gusali, no? Pinag-aagawan. Hindi ko na babanggitin kung saan-saan. Alam na ng iba sa inyo yun. Pero, andun yung akusasyon natin, hindi lamang sa pag-aaway tungkol sa mga gusali at ari-arian natin, mga property natin. Andun yung akusasyon natin na hindi kayo biblical o hindi kayo Kristiyano. Ang isang prinsipyo na aking ginagamit sa pag-apply ng Biblia o ating alam na kalooban ng Diyos ay ito ay dapat mag-reflect sa atin. Tingnan natin ang ating sarili, huwag nating tingnan yung ating kapwa. Huwag nating basahin at sabihin na ito ang sabi, ito yung gusto ng Diyos. O yun, hindi niya ginagawa. O siya, hindi niya ginagawa. Ang dapat unang application natin ng Word of God ay hindi sa iba, kundi sa ating sarili. Doon sa bandang huli ng ating aralin, mapapansin natin may dalawang listahan na binibigay ni Pablo sa atin. Tayo ay mas familiar dun sa pangalawang listahan. No? Basahin ko muna yung unang listahan na binibigay niya sa atin kasama ng konteksto ng pagbigay ng listahan na ito. Sabi niya, hindi maikakaila ang gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalasuan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulang, wala naman ng kukulang dito, ano? Pagkapuot, pagkaaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Aray. Di ba? Pagkaingit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Hindi natin masyadong binibigyan yung pansin yung listahan na yun. Pero kung ating susuriin, ating gamitin salamin sa ating sarili,
mapapaaray din tayo, di ba? Ang gusto natin, yung pangalawang listahan. No? At yung pangalawang listahan, palagay ko, iba sa atin memoryado. Kung hindi man sa Tagalog, memoryado natin sa English, no? Yung tinatawag nating fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. Siyam yun. Ay, 1% kasi. Gratitude. Kasi isang buwan. Pag ang diwa ng Diyos ang siyang naghahari sa atin, bumubunga o nabubuo yung fruit of the Spirit sa atin. May nagsasabi na mali itong pagkaunawa na itong siyang na to ay bunga ng Espiritu. Ang sabi niya, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. At yung 8 sumusunod ay bunga ng pag-ibig. Actually, parang technicality na lang yun. Isipin man natin na yung 8 ay bunga ng una, pag-ibig. Ang pag-ibig, kung galing sa Espiritu, lahat ng bunga ng pag-ibig ay bunga din ng Espiritu. At yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, yung kanyang pagkilos sa buhay natin, ang siyang nagproproduce ng bungang ito. Hindi tayo ang nagproproduce ng bungang ito, ngunit kailangan ng cooperation natin. Ang sabi ng isang mama, sa kanyang pagkwento ng kanyang inner struggle, sabi niya, may 2 lobo. There were 2 wolves na nasa akin. Ang itim na lobo at ang puting lobo. At ang nagwawagi ay kung aling lobo ang aking pinakakain. Pinakakain ba natin yung puting lobo? Pinakakain natin yung itim na lobo. Alin ang mas madalas nating pinakakain? Tayo ay nasa panahon ng tinatawag nating ordinary time. No? Dati nating tinatawag na kingdom time, pero in the spirit of ecumenism, gusto natin na maging makiugnay sa ating mga kapatid na nasa liturgical churches din, no? Sumusunod din sa panahon, liturgical na panahon. Ang ating panahon, dati tinatawag natin na kingdom time. Ito ay panahon ng paglago, kaya berde o luntian ang ating kulay. At ito ay luntian, paalala na ito ay panahon ng paglago. Ang pagkilos o ang control ng banal na Espiritu sa ating buhay ay isang proseso. Nangyayari ito pag ginagawa natin yung sinasabi ni Pablo na work out your salvation. Dahil inaasahan, hindi lang natin maunawaan, kundi may sa buhay yung ating pagkaunawa ng kaligtasan. At sabi nga natin, ang control ng banal na Espiritu ay proseso. Kaya ito yung tinatawag natin na sanctifying grace. Tayo ay pinababanal. Tayo ay nagiging mga santo. Papansin natin sa
mga sulat ni Pablo, ang sulat niya ay naka-address sa mga santo ng Corinto, sa mga santo ng Efeso, sa mga santo ng kung kanino niya sinusulat. Dahil ang ating mga buhay, kung tayo nabubuhay sa banal na Espiritu, ay patungo sa kapanalan, patungo sa pagiging santo. So, yun. May Santa Porcia tayo dito. May Santo Ompong tayo doon. Idugtong nyo yung pangalan ninyo doon sa Santo o Santa. Yun ang ibig sabihin ng paglago. Tayo ay tumutungo sa pagiging ganap. Paalala na, ang kaganapan ng ating inaasahan bilang mga Metodistang Kristiyano ay hindi tayo magiging ganap in the sense na hindi na tayo nagkakamali, hindi na tayo nagkakasala. Ang kaganapan na ating inaasahan ay kaganapan sa pag-ibig. At ito ay hindi lamang isang expectation, no? Ito ay tinatanong sa mga nagpapastor. Public yan, no? Hindi sa loob ng boom. Bagaman dapat tinatanong din sa loob ng boom, yung tanong, are you going on to perfection? Ikaw ba ay tumutungo sa kaganapan? Are you earnestly striving for it? Pinagsisikapan mo ba na maging ganap? At ang kaganapan na ating inaasahan ay kaganapan sa pag-ibig. Tinawag tayo ng Diyos. Pag tinatawag tayo ng Diyos para maging malaya, at doon sa ating kalayaan, makaranas tayo ng kaganapan. Kaganapan sa pag-ibig. Tayo ay tinatawag, mga kapatid, sa kalayaan. Kalayaan na maging ganap sa pag-ibig. Kalayaan na makinig at sumunod sa banal na Espiritu. Kalayaan na mamuhay ayon sa pag-ibig at maranasan ang kagalakan, kapayapaan, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Naway, hilingin natin na i-produce ng Panginoon yung mga bunga o yung bunga ng Espiritu na hindi natin nakikita o parang nakukulang sa atin. Tayo po ay tumungo sa kalayaan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.